Nag-adjourn na ang ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules, August 5. At sa ikalawang araw ng pagharap ni Roderick Wamil, ang dating State Auditor ng COA-ICFAO, ay nagkaroon ng oportunidad ang mga senator judges na makapagtanong tungkol dito sa mga naging testimonya ni Wamil. Kabilang sa mga itinanong ng mga senator judges ay ang pinagkaiba ng acknowledgement receipts at official receipts. So sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino kanina, tinanong niya kung pwede ba na gumamit ng mga alias yung mga nakalagay sa acknowledgement receipts. Ang sagot naman niya ni Wamil ay hindi bawal na magkaroon ng mga alias pero hindi rin naman pwede. Dahil ito yung magsisilbing proof na nagkaroon nga ng mga resibo or na-receive nga ng mga informants yung pondo na nakalaan para dito. Samantala sa pagtatanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kanina, kinumpirma niya na ito ang kauna-unahang opisina na nag-submit ng puro acknowledgement receipts. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Amy Marcos ay tinanong niya kung bakit hindi na lang si SDOG na Acosta ang maimbestigahan dahil hindi naman niya sigurado kung totoo nga bang nabulsa ito ni VP Sara. Ang sagot naman dyan ni Wamil, batay dito sa Joint Circular 2015-01 ay ang head of the agency ang pinaka-responsable sa pagpapaliwanag at pagkukomply dito nga sa mga kinakailangang dokumento ng COA. Sa huli nga ay nanindigan si Wamil na batay sa Joint Circular 2015-01 ay kinakailangan ng masusing pagsusuri at pag-audit dito sa mga naging paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd dahil sabi niya ito ay public funds. Samantala, naipresenta na rin ang ikalawang testigo para sa Article 1 na si Silene Del Campo, ang kasulukuyang State Auditor ng COA-ICFAO at siya ay inaasahang tetestigo para nga dito sa pagpapatuloy ng naging pag-audit ng COA-ICFAO para sa confidential funds ng OVP at DepEd mula December 21 to 31, 2022 hanggang sa 1st, 2nd, and 3rd quarter ng 2023. Itutuloy ang kanyang mga magiging testimonya sa susunod na paglilitis sa August 10 at napagkasunduan na reviewin yung parehong acknowledgement receipts na namarkahan sa kampo ng prosecution at ng depensa. Inaasahan naman sa mga susunod na araw na ipepresenta pa ang ilan pang testigo para dito sa Article 1. Kabilang dito si Marivic Pareja, ang Director ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department, si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, at Edward Fajarda, ang dati ring Special Disbursing Officer ng Department of Education. Ilan lamang yan sa mga naging kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules. Para sa VP Sara Impeachment Trial, the DZRH Special Coverage, ako si Mary Antalan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.